Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Navales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng Ebanghelyo, para ipakilala sa buong mundo na ang Espiritu Santo ang siyang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao na siyang dapat nating sambahin at ibigin ng higit sa lahat. Sapagkat templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo. Ang naging misyon ni Kristo ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na maging kaisa niya na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo para yung kaluluwa ng tao ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Sa araw na to, ang topic ko ay, bakit dapat mong sambahin at ibigin ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos? Una sa lahat, maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Ang mga kaluluwang suwail na hindi nagpupuri, hindi sumasampalataya at hindi umiibig sa Espiritu Santo ay mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang puso nila ay naging isa ng demonyong si Satanas. Ang kanilang sinasambang Diyos ay mismong ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay ni piniram sa ating mga tao, tayong mga tao ay mamamatay. At ang ating kaluluwa ay siyang babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At kung dito sa lupa, hindi tayo naniwala kay Kristo, hindi tayo sumunod sa mga aral ni Kristo na sambahin ang Espiritu Santo sa ating katawan, sa araw ng paghuhukom na bumalik na yung ating kaluluwa sa Espiritu Santo, hindi tayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil hindi tayo sumunod sa yapak ni Kristo na magpuri, sumampalataya at umibig sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Honestly, si Kristo, Espiritu siya, na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ay Diyos at banal. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay mismo ang Ama ni Kristo. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil yung katawan ni Kristo, templo rin niya ng Espiritu Santo. Katulad nating mga tao dito sa mundo, ang ating katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang siyang totoong nag-iisang Diyos na dapat sambahin, ibigin ng higit sa lahat at paglingkuran. Para kung sakaling lumisan tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maligtas at makapasok sa langit at makasama ni Kristo sa langit. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang ating katawan ay siya ring pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa habang tayo ay naririto pa sa lupa at naglalakbay dito sa lupa. Kung ang ating kaluluwa ay hindi naging tapat sa Espiritu Santo at hindi tayo umibig na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, hindi natin tinanggap ang katotohanan ng Espiritu Santo ang ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, hindi tayo patatawarin ng Espiritu Santo at dahil doon mahihiwalay ang ating kaluluwa kay Kristo at sa Espiritu Santo. Gawa ng kasalanan na ginawa nating tao sa Espiritu Santo. Pero kung ikay magiging tapat
na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan at sinasamba mo ang Espiritu Santo sa puso, sa isipan mo at kaluluwa na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa, maliligtas ka. Dahil kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Honestly, walang kaluluwa ng tao nakakapasok sa kaharian ng Diyos Ama kung ang kaluluwa ng tao ay hindi pinanganak sa Espiritu at hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa puso nila na siyang kanilang amang espiritual. Dahil mas inidolo nila yung mga tao dito sa mundo na silang mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo ang kanilang amang espiritual. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang sarado ang utak na ang pagdating ng Diyos ay narito na. Dahil yung ating katawan ay templo ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong Diyos, nag-iisang Diyos, at amang espiritual na hindi nagbabago. Siya ay nananatiling siya sa nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan. Siya yung tumutulong sa mga tao para muling ma-born again din yung kaluluwa ng tao. Dahil yung katawan ni Kristo, templo yan ng Espiritu Santo. At dahil kay Kristo, tinanggap ko ang Espiritu Santo. At nakilala ko na ang Espiritu Santo ang aking Diyos, na siyang amang espiritual ng aking kaluluwa. Kaya ako'y nagsasalita rin patungkol sa Espiritu Santo. Honestly, maraming kaluluwa ang naligaw ng landas dahil sa maraming mga tao ang umiidolo sa mga pari na silang mga bulaang propeta. Honestly, ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus ay mga pari. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, yung mga pari ay mga bulaang propeta rin. Na silang nalilang sa ating mga ninuno kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Honestly, walang idinulot na kabutihan ang relihiyong Romano-Katoliko. Maraming kaluluwa ang nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo dahil mas pinaniwalaan nila yung mga bulaang propeta na kanilang iniidolo na kanilang father, na sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Hindi naunawaan ng mga taong ito na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na buhay na may gawa ng kanilang buhay. At dahil tumalikod sila sa Espiritu Santo at mas sumamba sila sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, at inidolo nila ang mga pari, ang kanilang kaluluwa ay nahiwalay sa Espiritu Santo. Honestly, maraming kaluluwa ang mas pumupunta sa impyerno kesa nakakapasok sa langit. Dahil yung mga tao lang na naging kaisa ni Kristo, ang sinabi ni Kristo na siyang maliligtas, yung nagpupuri sa kanyang Ama. Sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas, kundi yun lang mga tao na naging kaisa niya na sumusunod sa kautusan ng kanyang Ama. Ipinagbabawal ng Diyos, ng Espiritu Santo, na huwag mong babuyin yung kanyang katawan dahil sa kalaswaan at kamunduhan. Ang pangangalo niya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, pamumuhay sa kasinungaling at pagkukunwari katulad ng mga bakla at tomboy, yung magnakaw ka ng asawa ng mag-asawa, na ariin mo ang hindi mo pag-aari, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. At narito na tayo sa huling panahon. Maraming tao ang sarado ang kanilang utak at puso na hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa kanilang katawan na siyang kanilang Diyos. Kung kaya maraming kaluluwa ang hindi nakakaunawa ng Espiritu Santo ang Diyos na may hawak ng buhay nila. Maraming tao ang sarado ang utak
na hindi nakikita kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Honestly, ang mga taong hindi sumasampalataya, hindi nagpupuri, hindi umiibig sa Espiritu Santo, ay hindi patatawarin ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay hindi rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Sorry. Dahil nilapastangan nila ang Espiritu Santo. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga artista, maraming mga tao ang lumalapastangan sa Espiritu Santo. Tulad ni Chris Aquino, binaboy niya yung kanyang katawan sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kamunduan at kalaswaan, sa pakikiapid. Kung kaya, ngayon si Chris Aquino ay nagdurusa na. Nasa bingit na siya ng kamatayan ang kanyang katawan. Pero honestly, ang kanyang kaluluwa ay patay na gawa ng kasalanan na ginawa niya laban sa Espiritu Santo. Zombie na si Chris Aquino. Yung kanyang kaluluwa, zombie na yun. Yang si Baisa Ganda, dahil namuhay siya sa kasinungaling at pagkukunwari, kinalaban niya ang Espiritu Santo, hindi siya namuhay kung papaano siya nilikha ng Espiritu Santo, kung kaya zombie na rin ang kaluluwa ni Vice Ganda. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo yung buhay, yung Espiritu sa katawan ng tao, dahil ang ating buhay ay ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang Espiritu sa ating katawan, matotodas ang tao. At kapag natodas ng tao, obviously yung katawan ng tao, it's either ibinabaon niya sa lupa o kinikremate, yung sinusunog. Pero yung kaluluwa ang mananagot sa Espiritu Santo dahil yun yung haharap sa paghuhukom. Kung dito sa lupa, naging mapagbataas, mayabang, tampalasan ka, suwail kang anak sa Espiritu Santo, sa araw ng paghuhukom, isasampal sa iyo ng Espiritu Santo kung anong mga pinaggagawa mo dito sa lupa. So, hindi mo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos kung anong ginawa mo dito sa lupa, dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan at wala tayong itatago sa Espiritu Santo. Honestly, marami ng taong lumisan dito sa mundo. Kahit itong naganap na COVID-19, milyong katao sa iba't ibang nasyon ang namatay. Dahil milyong katao na ang binawian ng buhay ng Espiritu Santo. Tinanggalan niya ng espiritu sa katawan kung kaya namatay ang mga taong ito. Pero maraming pa ring mga tao ang hindi nakakaunawa ng pagdating ng Diyos ay narito na. Sinabi ni Kristo ng pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Kailangan maging gising at handa. Para kung dumating man ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo, nabawiin na niya yung buhay na ipiniram sa tao. Kung ang tao ay naging tapat at totoo sa Espiritu Santo at sinamba ang Espiritu Santo, yung mga tao na yon, yung kanilang kaluluwa ay gising at handa sa pagdating ng Diyos Ama para lumisan dito sa mundo at ang kanilang kaluluwa ay magbalik na sa kaharian ng Diyos Ama. Pero yung mga kaluluwa na naging suwail sa Espiritu Santo, na lumalapastangan sa Espiritu Santo, sila yung kaawa-awa dahil yung kanilang kaluluwa ay hindi maliligtas. At ang kanilang kaluluwa ay itatapon ng Espiritu Santo sa impyerno. Doon tatangis ang kaluluwa ng tao na naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, na humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo pero huli na. Dahil ang paghingi ng kapatawaran ng tao ay magagawa mo lamang hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyong katawan, hindi kapag lumisan ka na dito sa mundo. Ang naging misyon ng aklat na to ay para ipahayag ang katotohanan na si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na amang espiritual na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat.
Mapalad ang mga taong sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo kaysa sa mga taong umiibig sa pera at umiidolo sa Papa ng Romano Katoliko at sa kanilang mga punong ministro. Dahil yung mga tao na na naging kaisa ni Kristo, na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo ay silang tatanggap ng korona ng buhay na walang hanggan. Kahit mamatay sila dito sa lupa, ang kanilang kaluluwa ay mananatiling buhay at kasama ni Kristo sa langit. Dahil ang kaharian ni Kristo ay wala dito sa lupa, kundi nasa Espiritu. At ang Espiritu ay nagmula yan sa langit. Mapalad ang mga tao na umiibig, nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Dahil kikilalanin sila ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!